Hello, Katden lovers and Katden followers. Alden Richards nagpaliwanag kung bakit pasikreto niyang ginagawa ito at hindi ina-announce sa public. Miss Catherine Bernardo, abay new blockbuster or new project with Dreamscape Unlock. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. At ngayon, pag-usapan natin itong isa sa mga inilabas ng bench kung saan ay sinasabi ng ilan na magkasama or magkasabay nga na nagkaroon ng shoot itong si Miss Catherine at Alden. Kung makikita ninyo parang parehas sila ng parehas sila ng style, no? Kung paano nilabas, nakasalamin silang dalawa, tas pati yung kulay nagko-complement. So marami pong mga netizen at mga Katden fans ang nag-speculate na maaaring sabay silang kinuwanan dyan, no? So yan po yung ilan sa mga pasikretong ginagawa niya. And of course, syempre, meron pa siyang isang sikreto na ginagawa na halos ayaw niyang ipaalam sa publiko. Panoorin natin ang interviewing ito. Secret for the AR Foundation. Because I knew, you like to keep your charity works in secret, and I think that's a very admirable thing, because that's a rare trait, especially for people or for public personalities. But that's very admirable. Speaking of the AR Foundation, kasi nandun na tayo sa pinag-uusapan na natin yan, and na-mention mo na medyo mabubuksan natin yan. Are you going into detail kung ano ba yung ginagawa mo dito sa charity mo? Are you gonna reveal some of the things that you're doing? Reveal mo yan? Kasi currently now, let me share this info na mapapanood nila sa concert, because before I started the AR Foundation, I've already been sending kids to school since 2016. And then, pinukta ko si AR Foundation, and then I had the whole team, accumulate all the scholars that I've been sending to school in the past years. Nagulat ako that I already have 14 of them. 2 of them are college graduates already. So, parang, yes, I think it's about time to officiate the foundation para at least makita nila na we hope, AR Foundation is here to give deep of hope for these kids that wanted to finish school, but yet yung financials gets in the way, because I experienced that personally. I've been in that road, and alam ko yung pakiramdam na gusto ko mag-aral pero wala akong pambara. So AR Foundation is there, and yun yung stage 1 ng project namin. Apparently this coming 2022, right after the concert, we're opening new slots for scholars, of course with the help of a lot of people and sponsors, para kahit pandemic, there's still hope. We're here, we're public figures. Ako naniniwala talaga ako, the reason that we are put in this position is for us to give inspiration and hope for these people who are losing their passion to live every day because of everything that's happening, especially now na nakadagdag pa yung pandemic. So, ngayon, isa sa mga statement or interview ni Mr. Alden Richards dito po sa kanya pong video na napanood po ninyo, sinabi niya na naniniwala talaga ako na the reason that we are put in this position is for us to give an inspiration and hope for those who are need, no? Kasi sinabi niya dito na parang lately na lang talaga nabalitaan na meron po talaga siyang mga estudyanteng tinutulungan. So yun po yung mga pasikreto niyang ginagawa na halos ayaw niyang sabihin sa publiko. At the same time, ito pa, si Miss Catherine Bernardo po ngayon ay magbabalik sa Dreamscape. Sabi po dyan ng isang caption, Catherine Bernardo, muling gagawa nga ba ng proyekto sa Dreamscape Entertainment makalipas ang 15 taon? Napansin ng netizen ang larawan ng Asia Superstar na naka-flash sa screen na ginaganap na Creative Summit ng Dreamscape Entertainment. Matatandaan na nabigyan ng big break si Catherine at ang Dreamscape matapos bumida sa remake ng Mara at Clara noong 2010. So dahil dito, sumiklab po ang ilan sa mga katanungan na kung gagawa po siya ng isang teleserye. Ito na nga ba ang confirmation na makakasama niya si Alden Richards dito po sa serye na ito? Kasi yun po ang pinalalabas ng ilang netizen Ilang mga executives nagsasabi na parang magkakaroon ng collaboration project ang ABS-CBN at ang GMA Sparkle this year. So teleserye naman ngayon. So which means kung talagang may confirmation na nagagawa na nga si Miss Catherine, ang tanong ng marami, sino kaya ang kanyang makakasama or ano kaya ang tema ng teleserye na kanyang gagawin? So ang hinihiling po ng ilang mga Katden fans ay ipasok at isama si Mr. Alden Richards, since wala naman pong teleserye pang tinatanggap si Alden Richards this year. Baka siguro, ito po ang aking opinion kaya siguro
pagkatapos ng Pulang Araw, wala na tayong nabalitaan na gagawin niyang teleserye. Pero ang movie meron with Miss Nadine. Ito na ata yung pinakaantay ng marami, na mas marami pa tayong ayuda na mapapanood this year 2025 from Kat din. And for that, narito naman ang ilan sa komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo, no, ng ilan sa mga reaction po ninyo patungkol naman kay Catherine at Alden Richards. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Carmi Marcelo. Sabi niya, baka nabigyan siya ng bread ng kabilang kampo kaya siya bumaligtad. Pera lang yan at ginagamit pa ang pangalan ni Catherine Bernardo. Hindi na babalikan ni Kat si Daniel Padilla. Ayaw na niyang mabugbog at mapahiya pa. Please stop using Catherine's name. Which is true, diba? At karami nga po talagang nag-react kasi dun sa inilabas po ni ni Miss netong si Miss Christy Permin. Tuloy, imbis dati gustong-gusto siya ng Kat din kasi talagang kung i-build up niya si Alden Richards, tapos bigla ngayon parang iba na yung ihip ng hangin. Sabi ni Domingo Nick daw, binayaran siguro yan si Christy kaya bumaligtad yan. Syempre si Daniel may palabas sa TV kaya kinausap yan. Dati galit yan kay DJ, ngayon bumaligtad na. And sabi naman ni Miss Eve Paz, kahit di mag-promote sila, maraming manonood sa incognito kasi ABS-CBN. Actually po, kung napanood nyo po yung teleserye nila, maganda yung teaser, pero yun nga, hindi naman po ako into it, no? Talagang successful dahil sa unang araw pa lang, yung concurrent viewers po nila. Ang pinagtataka ko, sabi nila sa Netflix daw mapapanood, pero bakit umere sa YouTube? Sabi ni Miss Marites, sa akin pinapaingay lang talaga nila si Summer. But Kat si Wise now, at ngayon, I am the captain of my own ship, not passenger, private lang talaga ang Kat din. Si Christy at OG, bayaran yan. Kumbaga kung sinong ang magbigay sa kanilang malaki, doon sila nagingay. Hindi katulad ni Mr. Eds at Kat din sa tanong nila noon kung gusto makipag-date si Kat kay Alden. Sabi niya, yes, gusto kong mag-experience ang makipag-date kay Alden. Kung paano niya gagawin, dyan palang hindi na nagde-date sila always at sila na yan, team panatag. Ito naman sabi ni Ma'am Shi Marites Pereira, patungkol dito sa issue na ito. Dahil kasi nga po, katulad po na sinasabi ko sa inyo, showbiz yan. Talagang gagawa ng paraan. Kasi part yan ng marketing Part po yan ng promotion nila So, kailangan po talagang umingay yung pangalan. Gawa ng, ang bangit lang kasi parang nasisira tuloy yung pangalan ni Miss Catherine Sabi ni Miss Glenda, bakit naman lagi niyong pinapalabas ang tungkol sa Daniel? Sa Daniel, lalo niyo lang pinapasikat ang Summer na to. Or para naman medyo, kayong viewers. Sabi ni Miss Biggie Yu, sala sa lamig, sala sa init yung tatlo na si Permin. Dun siya mag-aabot sa kanya ng sobre. Baka yung sinasabi ni Ma'am si Glenda, yung patungkol nga dun sa kay Christy Permin, Actually, yun yung nakikita natin. Parang kakaiba kasi yung mga statement niya recently nung lumabas po or habang pinopromote po yung kanilang teleserye na Incognito. So, salamat po. And Miss Marites Lasso, hi, stupid, binulabog at pinag-aaway lang ang mga fans both side. Peace be with you. Good luck to Kat din, Daniel, sa career nyo. Ayan, tama naman, 'di ba? Kasi hayaan na natin na mag-fly high itong si Daniel Padilla sa kanyang karera. Basta wag niya lang guguluhin si Catherine kasi marami talaga magagalit sa kanya kasi masaya na si Catherine ngayon. Sabi nga ni Catherine, 'di ba, that she's really happy for her life now. Sabi niya kay Miss dito sa interview niya doon po kay Miss Jessica Soho. And sabi ni Miss Roman, maaga kasi nag-boyfriend si Kat kaya parang nai-enjoy niya ngayon ang pagiging single. Parang ngayon siya nagdadalaga. Saka please, wag naman kayong maging balimbing. Kahapon lang ibang dating ng comment nyo kay DJ. Bakit ngayon parang iba na? Naku Kat, enjoy life. Love yourself now. Noon puro DJ ka kahit nasaan ka ng laki ng takot mo kay DJ. Wag mong gawin ulit yan sa sarili mo. Kung hindi kayo ni Alden, okay lang. Self-love ka muna, Kat. Ayan. Ito naman yung kanyang komento. Ang sinasabi niya, si Christy Permin, kasi yun yung ating last update po, na parang yun nga yung napansin ng lahat. Sabi ni Miss Teresa, pride at ego lang ni DJ ang tinamaan. Hindi siya makapaniwala na madali lang siyang nakalimutan ni Kat. Ito isa to sa pinakamagandang komento. Parang ito yung point of view nga na kung bakit daw pilit na bumabalik tong si DJ dito kay Miss Kat. Kasi hindi niya ina-expect na
na malilimutan siya ni Catherine, na kaya pala ni Catherine na mag-isa, no, kaya siya maging single. Sabi ni Sir Joel, pinapalabas ng storya yan, masaya na at nakalimot na si Miss Kat, malayong malayo na ang narating ni Kat, diba? And sabi ni Miss Lexan, walang kwentang matanda, walang manonood, Kat din lang kami solid. Sabi ni Miss Isidra, 1 year na yung storya na yan, masaya na at nakalimot na si Kat, malayong malayo na ang narating ni Kat. Actually, yung news na yon is sobrang tagal na. Yan po yung kasagsagan ng breakup nila nun eh. Sabi ni Miss Corazon, Kat said in one of her interview that she like her life now. Kita naman natin ang glow niya at sayang pag magkasama sila ni Tisoy. They both deserve each other, destined to be together forever. Ano naman yung kanyang komento with regards to this, which is very true, diba? So masaya na si Miss Catherine sa buhay niya ngayon at ini-enjoy niya yun at hayaan niyang maranasan niya naman na walang taong kumukontrol sa buhay niya, diba? So salamat po sa mga komento ninyo, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.